So, yun ganun lang ka-basic guys kapag may alam ka na sa paggagawa ng motor. Lalo na pag may motor ka talaga, mas mainam talaga guys na may alam tayo sa gamit natin. Para at least naalagaan natin, yun na nga, in case na masiraan tayo, magagawa natin ang para. Yun na nga, kung isa kang rider, dapat talaga may alam tayo sa gamit natin. Kaya malaking bagay dito guys, para at least humina man yung biyahe natin, may extra income na magpagawa sa atin, talagang nakakatuwa din. Habang nagtatagal, dumami na rin po yung mga nagpapagawa sa akin paminsan-minsan. Kaya kahit pag wala akong biyahe, may mga extra income tayo na pwedeng papakinabangan talaga kapag natuto ko sa mga itong gawain. So yun mga lods, magandang araw sa inyo. Ayun nga, wala po tayong biyahe ngayong araw na to, pero kahit papaano may dumating pa rin extra income. May nagpapagawa po sa aking motor ngayon, babaltan ko lang ng sprocket at saka gulong sa una. Buti na nga lang talaga guys, natuto kong magkumpuni ng mga itong klaseng motor dahil hilig ko rin naman kasi yung ganitong bagay. Ito nga sa panonood ko lang sa ibang mekaniko, ayun, natutunan ko rin. Tsaka napakalaking bagay na rin kaya guys, nga magagamit mo rin ito pag nagtagal. Ayun na nga, lalo pag may motor tayo, siyempre kailangan din natin guys na may alam tayo dahil kahit papano yun na nga para magawa rin natin ng maayos yung motor natin kapag nasisira. Tsaka talagang mas mainam na guys na may alam tayo sa gamit natin para at least naiingatan natin. Yun na nga, nakatipid na tayo, may natutunan pa tayo. Then ito na guys, tinanggal ko ng tornilyo ng ihe, then tornilyo sa baba at saka yung tornilyo dito sa may preno para matanggal natin yung gulo natin sa uli kasi hindi natin matatanggal yan kapag hindi natin tinanggal yung mga tornilyo. Then ito na nga, hinugot ko na yung ihe para makuha na natin yung gulong sa uli kasi nga papalitan natin yung sprocket yan guys, isang set kasi yung binili ng may-ari. Then yun na nga, papalitan lang natin yan ng mga bago. Tinanggal ko muna yung lock ng pinaka tornilyo para mas madali natin makuha yung sprocket na luma para mapalitan agad natin. May mga lock kasi yan guys para hindi malaglag yung tornilyo. So yun, ganun lang ka-basic guys kapag may alam ka na sa paggagawa ng motor. Lalo na pag may motor ka talaga, mas mainam talaga guys na may alam tayo sa gamit natin para at least naalagaan natin. Yun na nga, in case na masiraan tayo, magagawa natin ang paraan. Then ito na yung bago at saka ito yung gulong. So tatanggalin ko muna yung gulong sa una at papalitan ko siya ng gulong na panglabas at saka yung panloob dahil ito nga laging flat. Yun na nga, tinanggal ko muna yung ihe, then hinugot ko yan dahil kailangan natin tanggalin yan para mapalitan natin yung bagong gulong. So yun lang guys, mas meron talaga na may lambo tayo sa gamit natin para at least naalagaan natin. Yun na nga, nakatipid na tayo. Yun na nga, kung isa kang rider, dapat talaga may alam tayo sa gamit natin. Kaya malaking bagay dito guys para at least humina man yung biyahe natin, may extra income na magpagawa sa atin, talagang nakakatuwa din. Pero tayo naman kaibigan presyo lang, yun lang naman magpapagmalaki natin dahil hindi naman talaga tayo lehitimong professional mekaniko, natuturuan lang sa panonood sa ibang mekaniko habang nagagawa. Yun lang talaga guys, mas pinilit ko talaga na matuto kasi nga yun nga, may motor nga po tayo. Yun na nga, umatika po ako ng gamit pa isa-isa, hanggang sa nakarami na po ako ng gamit na kompleto ko. Yun na nga, habang nagtatagal dumami na rin po yung mga nagpapagawa sa akin paminsan-minsan. Kaya kahit pag wala akong biyahe, may mga extra income tayo na pwedeng papakinabangan talaga kapag natuto ko sa mga itong gawain. Kaya yun lang po, pilitin din natin na matuto habang kaya pa natin dahil yun nga, isa sa mga bagay na pwede rin natin pagkakitaan itong ganito, lalo na kung mga basic lang naman yung papalitan. Napaka-common kasi guys na magpapalit ng gulong, papalit ng sprocket, magpapalit ng langis. Kung kaya mo naman at may alam ka kahit paano, at least kikita ka pa rin kahit wala kang biyahe, di ba? Basta yun nga lang, pag may pera kayo, pag-ipunan nyo rin, bilhin kayo ng gamit, pa isa-isa. Ako nga po ganun ginawa ko hanggang sa nakarami. Yun nga, hanggang sa may mga nagtitiwala na nagpapagawa sa akin, kahit paano, kahit hindi tayo professional na mekaniko. Kasi lagi ko naman po kasi sinasabi na mas may alam talaga, may alam tayo sa gamit natin para at least naalaga natin. Yun na nga, nakatipid na tayo, may natutunan pa po tayo. Kaya lang po lagi ma-advise ko sa mga kapwa ko rider, kung kayo pa may motor, pag-aralan nyo rin po na matuto gawin yung mga bagay na common na pag nasisira yung motor natin, lalo na yung mga sa mga gulong, sprocket yan, pagpapalit ng langis yan, napaka-basic lang naman po. Kung kaya nyo talaga, malaking bagay. Ultimo yung motor nyo po, mami-maintenance nyo, talaga makakatipid pa kayo sa gastusin. And then ito na nga po guys, yung kadena ng bago, ipapalit na po natin, tatanggalin lang po natin yung lock na yun, napaka-basic lang naman po magbawas nyan. Kung sakaling hindi nyo po kaya, pupukin nyo lang po yung lock na yun, lalabas na po yun. Yan, pagka na lumabas na yun, pwede nyo siyang estimate o sukatin kung hanggang saan yung pwede nyo putulin doon sa ating kadena. Ito, sinukat ko na po ito at nilagyan ko po siya ng pinaka-palatandaan. At ito, gagamit po ko ng grinder para mas mabilis. Wala po kasi tayong puller na pwedeng pagtanggal doon sa kadena na ating babawasan. Ayun na nga, utay-utay, tiyaga-tiyaga. Ayun na nga, basic na lang po talaga kapag pinagtiyagaan nyo yung isang bagay at talagang matututunan nyo yan habang nagtatagal.
Yun lang po, advice ko lang po talaga, matuto po tayo sa ating gamit na pag-aralan. Gamitin po natin yung ating talento. Kung hindi man po tayo nakapagtapos ng pag-aaral, ang mahalaga ay magtiyaga lang tayo, sipagan lang natin, matututunan po natin yan gaano mo kahirap ang buhay. So maraming salamat po, God bless po sa lahat. Kapwa ko mga rider.